Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kung naaalala nyo yung last video na in-upload ko, doon nyo nakilala ang 10 pinakamalaking predator na dinosaur, gaya ng Spinosaurus, Tyrannosaurus Rex at Giganotosaurus. Pero sa pagkakataon na ito, makikilala nyo naman ang 10 pinakasikat na herbivore na dinosaur. Ito yung mga dinosaur na halaman lang ang kinakain. Mula sa dinosaur na mukhang alien hanggang sa dinosaur na may pinakamatigas na bungo. Matutuklasan nyo rin ang kanilang pambihirang depensa laban sa mga gustong kumain sa kanila. Pero bago tayo magsimula, huwag niyong kakalimutang pindutin ang like button dun sa ilalim ng video. Umpisahan natin ang kwentuhan sa dinosaur na may pinakamahabang kuko, ang Therizinosaurus. Nang mahukay ang buto ng Therizinosaurus, nagulat ang mga paleontologists sa kung gaano kahaba ang kanilang kuko. Marahil daw nung nabubuhay pa ito, ginagamit nila ang kanilang matatalas na kuko bilang depensa laban sa malalaking predator. Kaya nga ito tinawag na Therizinosaurus dahil ang salitang Therizo ay salitang Grego na nangangahulugang site o pangkarit. Biruin mo yon, yung kuko nito ay may haba na 3 talampakan. Bakit kaya mahaba yung kuko nila? Siguro, tinutusok nila dyan yung mga prutas na parang barbecue tapos party-party sila. Nahukay ang mga buto ng Therizinosaurus sa desyerto ng China at Mongolia. May timbang ito na 3 hanggang 6 na tonelada at may tangkad naman ito na 16 feet. Nabuhay ang Therizinosaurus sa ating mundo, 70 million years na ang nakalipas nung panahon ng Cretaceous period. Oo nga pala, konting recap lang. Yung Triassic period, ito yung panahon kung kailan nabuhay ang unang lahi ng mga dinosaur. Kumbaga, sa panahon na to nagsimula ang dinosaur, 250 to 200 million years ago. Jurassic period naman ang sumunod pagkatapos ng Triassic, 200 to 145 million years ago. Dito sa panahon na to, pinakadumami yung lahi ng dinosaur, kaya nga ito tinawag na Golden Age of Dinosaur. Dito rin sa Jurassic nag-evolve ang pinakaunang lahi ng ibon. At ang huling yugto sa angkan ng mga dinosaur ay ang Cretaceous period, 145 to 66 million years ago. Ito ang pinakamahabang era o panahon sa buhay ng mga dinosaur. Dito rin sa Cretaceous period namatay ang malalaking dinosaur dahil ito yung panahon na may tumamang asteroid sa ating planeta na nagdulot ng mass extinction. Pangalawa sa ating listahan ay ang lahi ng mga sauropod. Ito ang pamilya ng pinakamalalaking dinosaur na nabuhay sa kasaysayan. Ang pagkakaroon ng mahaba nitong leeg ay ang pinakasikat nitong katangian. Ayon sa mga paleontologists na nag-aral tungkol sa sauropod, maaaring nag-evolve ito ng may mahabang leeg para maabot ang mga halaman at dahon sa taas ng puno. O baka naman humaba daw ang leg nila kasi ayaw nila maamoy yung mabaho nilang paa. Totoo kaya yun? Ang salitang sauropod ay nangangahulugang lizard-footed sa Griego. Malaki daw kasi ang paa nito na nag-iwan ng malalaking bakas sa lupa. Nabuhay ang pinakaunang sauropod noong Triassic period, 210 to 230 million years na ang nakalipas. Halos lahat ng kontinente sa mundo maliban sa Antarctica ay may natuklasang fossil ng sauropod. Sa ngayon, mayroong 300 uri ng sauropod ang natukoy ng mga siyentipiko. Ang pinakamaliit ay ang Omdenosaurus liassicus na may taas lamang na 13 feet, habang ang pinakamatangkad naman ay ang Argentinosaurus sa taas na 50 feet at timbang na aabot ng 100,000 kilograms. Susunod sa ating listahan ay ang lahi ng Ceratop. Ang Ceratop ay salitang Grego na nangangahulugang horn face dahil madalas sa kanila ay may sungay. Ginagamit kasi nila ito bilang proteksyon laban sa mga malalaking predator. Ayon sa mga paleontologists, umabot na sa 80 species ng Ceratop ang kanilang nadiskubre. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Diabloceratops, Protoceratops, Regaliceratops, Albertaceratops, Centrosaurus at Spiclipius. Sa lahat ng uri nito, ang Triceratops ang pinakasikat. Sa sobrang kasikatan ng Triceratops, sila ang madalas na mortal na kalaban ng mga Tyrannosaurus Rex.
Ang pinakamalaking Triceratop ay may tangkad na 26 to 30 feet at may timbang na 14,000 kilograms. Habang ang pinakamaliit naman ay ang Microceratus na may timbang lamang na 3 hanggang 10 kilo. Unang nadiskubre ang fossil ng Ceratops sa Montana, USA noong taong 1870. Simula nun, marami nang nahukay na buto ng Ceratops sa Asia at Europa. Ayon sa tala ng mga eksperto, ang pinakaunang Ceratop daw ay nabuhay noong Jurassic period, 161 to 155 million taon na ang nakalipas. Kung buhay pa sana ang mga Triceratops, malamang madalas itong nakikipagbanggaan sa mga rhinoceros. Sino sa tingin mo ang mananalo? Ang mga rhino o ang mga Triceratop? I-comment mo na yan kung sino sa tingin mo ang mas malakas. Number 4 sa mga dinosaurs na kumakain ng halaman ay ang Stegosaurus. Madali mo itong makikilala dahil sa maliit nitong ulo at malaking katawan, habang ang likuran nito ay tadtad ng matitigas at nakakatusok na buto. Meron din itong buntot na nababalot ng panusok. May teorya ang mga paleontologists na marahil ay ginagamit nila ang kanilang kalasag panlaban sa mga gustong kumain sa kanila. Malaki ang mga Stegosaurus. May timbang ito na 2,000 kilo hanggang 5,000 kilo. May tangkad naman ito na 17 feet at ang buong haba ng katawan nito ay 30 feet. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, maaaring una itong nabuhay noong Jurassic period, 150 million years na ang nakalipas. Nahukay ang unang fossil ng Stegosaurus sa Colorado noong 1877 at simula nun may nahukay na ring buto nito sa Wyoming at Utah. Ang pangalang Stegosaurus ay nangangahulugang roof lizard. Yung malalaking buto raw kasi nito sa likod ay mukhang tiles ng bubong kaya tinawag itong roof lizard. Pero sa tingin ko, mukhang mas bagay sa kanila ang tawagin Tacosaurus kasi mukha silang masarap na tacos. Kasali sa ating listahan ng mga astig na herbivore ay ang lahi ng Ankylosauria. Madali mo itong makikilala dahil sa nababalot ito ng matitigas na kalasag bilang proteksyon sa mga kalaban. Maski ang buntot nito ay balot ng matigas na buto na pwede nilang ipampalo sa may balak na kumain sa kanila. Maraming uri ng lahi ng Ankylosauria na aabot sa 50 species. Nariyan ang Ankylosaurus, Euplocephalus, Europelta, Talarus, Dracopelta at Escolosaurus. Ang pinakamaliit ay ang Struthiosaurus na may timbang na 300 to 400 kilos at may taas na 3 talampakan. Ang pinakamalaki naman ay ang Ankylosaurus na may bigat na 4,000 hanggang 8,000 kilo at may taas na 8 talampakan. Maaari daw na unang nabuhay ang mga Ankylosaurus 70 to 66 million taon na ang nakalipas nung panahon ng Cretaceous. Nadiskubre ang pinakaunang fossil ng Ankylosauria sa bansang England noong 1833. Sa paglipas ng panahon, may mga nahukay na ring buto ng Ankylosauria sa halos lahat ng kontinente. Isa sa pinakaastig na dinosaur na ngayon mo lang makikilala ay ang Pachycephalosaurus. Nang nahukay kasi ang fossil nito, napansin agad nila ang matigas na bungo nito. Malamang daw nung nabubuhay pa ito, mahilig itong makipag-untugan sa kanilang kalaban. Dahil dyan, bagay sa kanila ang pangalan na nangangahulugan thick-headed lizard sa wikang Griego. Sa bigat na 450 kilos, ang mga Pachycephalosaurus ay may bigat na katumbas sa bigat ng kalabaw. May taas ito na 5 hanggang 6 na talampakan at may haba naman ng katawan na aabot ng 15 to 16 feet. Unang nadiskubre ang fossil ng Pachycephalosaurus sa Montana, USA noong taong 1859. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa kanilang buto, maaaring nabuhay ito noong 72 to 66 million years ago, panahon ng Cretaceous period. Pang-7 sa ating listahan ay ang Deinocheirus. Mukha silang nakakatakot pero halaman lang din ang kinakain nila. Ang pagkakaroon nito ng mahabang braso at 10 pulgada na kuko ang dahilan
kung bakit maski ang T-Rex ay nangingilabot na lumapit rito. Dahil dyan, pinangalanan itong Deinocheirus na ang ibig sabihin ay terrible hand sa wikang Griego. Sa tansya ng mga scientist, maaaring umabot raw ang timbang nito ng hanggang 6,000 to 7,000 kilos. May taas rin daw ito na 16 feet at may haba ng katawan na 35 to 40 feet. Unang nahukay ang fossil ng Deinocheirus noong taong 1965 sa disyerto ng Gobi sa Mongolia. Maaaring nabuhay raw ito noong Cretaceous period, 70 million years na ang nakalipas. Ikawalo sa ating listahan ay ang lahi ng Hadrosaur. Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na duck-billed dinosaur dahil sa kanilang nguso na katulad ng sa itik. Ginagamit nila ang kanilang malapad na nguso para durugin at nguyain ang halaman. Unang nadiskubre ang buto nito sa New Jersey, USA noong taong 1838. Sa paglipas ng maraming taon, samot-saring buto ng Hadrosaur ang nahukay ng mga paleontologists. Umabot na nga sa 60 to 70 species ng Hadrosaur ang natukoy at pinangalanan ng mga scientists. Gaya na lang ng Corythosaurus, Edmontosaurus, Chintaosaurus, Parasaurolophus, Lambiosaurus at Hypacrosaurus. Ang pinakamalaki ay ang Sciantongosaurus giganteus na may bigat na 13 to 16 tons. Habang ang pinakamaliit naman ay Agenabia odysseus na may bigat na 400 kilos, kasing bigat din ng kalabaw. Ayon sa mga dalubhasa na sumuri nito, maaaring nabuhay ito 86 million years na ang nakalipas nung panahon ng Cretaceous. Naniniwala ang mga paleontologists na ang mga Hadrosaur ang pinakapangkaraniwan na herbivore na dinosaur noong panahon na yun. Siyempre, hindi makukumpleto ang listahan kung wala ang Iguanodon. Kahit mukha silang mabangis na dinosaur, halaman lang din ang kanilang kinakain. Kahit halaman lang ang kinakain ng Iguanodon, sobrang bigat ng katawan nito na aabot ng 4,000 hanggang 5,000 kilo. Isa rin daw ang Iguanodon sa pinakasaganang populasyon ng dinosaur noong panahon ng Cretaceous period, 130 million years na ang nakalipas. Posible raw na nung nabubuhay pa ang Iguanodon, naglalakbay ito ng magkakasama. Sa ganitong paraan, pwede silang magtulungan laban sa kung may magtatangka na umatake sa kanila. Meron itong matulis na daliri sa hinlalaki na maaaring itinutusok nila sa kanilang kalaban. Tinawag itong Iguanodon dahil sa nung nahukay ang kanilang bungo, para daw itong may mga ngipin na kahawig ng sa iguana. Pag tinabi mo ito sa tao, manliliit ka sa tangkad nila na 10 feet at haba ng katawan na aabot ng 30 to 36 feet. Sa lahat ng dinosaur, isa ito sa pinakapaborito ko, ang Amargasaurus. Isa lang din itong uri ng sauropod na kanina ay tinalakay na natin. Pero ang kakaiba sa Amargasaurus ay ang pagkakaroon nito ng matutulis na tinik sa mahaba nitong leeg. Maaari daw na mabisa itong proteksyon laban sa malalaking predator dahil pwede kasing matusok rito ang sinumang aatake na kalaban. Bukod sa matutulis nitong tinik, meron itong mabigat na katawan na aabot ng 5 tonelada kaya siguradong tumba ang kanilang babanggain na kalaban. Unang nahukay ang fossil nito sa Patagonia, Argentina noong 1984. Base sa kanilang fossil, may taas ito na 9 na talampakan at ang katawan nito ay may haba na 30 to 33 feet. Sayang lang dahil hindi na natin nasilayan ang ganda ng Amargasaurus dahil namatay na ang kanilang lahi. 130 million years na ang nakalipas nung panahon ng Cretaceous period. Ano, natuwa ka ba sa dami ng dinosaur na inyong nakilala? Malamang ngayon mo lang natuklasan na hindi naman pala lahat ng dinosaur ay gutom na carnivore. Dahil karamihan talaga sa mga dinosaur ay kumakain lang ng halaman. Kung ikaw ba ang tatanungin, alin sa mga dinosaur na ating naitampok ang pinaka nagustuhan mo? Ako kasi, nagustuhan ko yung Therizinosaurus at Amargasaurus. Kung ano man ang napili mo na paborito mong dinosaur, pa-comment na lang nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jaydan Ezekiel Lebarios.
Tatay Roberto Merales from Borongan, Eastern Samar. Shoutout kay John Ezekiel Mendoza. Janaya, Kuya Julien, Ate Jewel, Mami Janica at Daddy Romel. At kina Jenny Rose, Janine at Kuya Jomar from Caguait, Surigao del Sur. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!